Yun, magandang morning po mga idol at ito po si Taong Galan nagbabalik. Sa araw na ito mga idol, pag-usapan nga po natin itong 40 key na nawawala. Alam niyo po mga idol, pinag-isipan ko na matagal kung magbibigay po ako ng pananaw at opinion. Pero marami po sa akin ang nagme-message. Ano po ba ang pananaw mo doon po sa 40 key na nawawala? Ano po? Na sinabi po ni Mr. Kabisnes. Alam niyo po mga idol, napanood ko yung mga video mula po nung sinabi, nung in-announce yan, di po ba? Pero hindi naman pinangalanan, na-identified nila pero hindi naman po pinangalanan kung sino. Ang sumunod na pangyayari ay nung lumabas si Stong at naawa ako dahil nung lumabas po si Stong ay tinagtad po yan ng comment. Yung po nung umalis po siya, umuwi sa kanila, tinagtad po ng comment yan. At si Stong ang isa sa pinaghinalaan ng tao. And then sumunod na pangyayari ay si Boogie, mayroon din po siyang vlog na naglalabas ng kanyang hinaing patungkol dito sa mga basher naman. Ang sabi nga doon sa comment section nung binabasa ko, hayaan nyo lang yung mga basher. Ako ganito po yung aking punto de vista. Hindi po sila basher. Hindi po sila, ang lahat po ng mga naglalabas ng opinyon patungkol po sa issue na yan ay hindi po basher. Maging ako, mga idol, hindi po ako nang babash. Kabilang lang po ako sa nagbibigay ng pag-aanalisa. Alam niyo po ba, na nung time na nilapagyan po ni Mr. Kabisnes in public, dalawa ang nasa isip ko. Ito ho ba ay totoo or ito ho ba ay part lang ng pagiging content creativity at yung pag-iisip na makagawa ng content? Kasi po mga idol, kung ito man ay totoo, nung time na sinabi niya pero hindi niya napangalanan, na ilagay niya sa balag ng alanganin ang bawat isa na miyembro ng Kabisnes family. Kasi nasa kanila eh. So hindi natin masisisi kung ang mga tao ay magbigay ng opinion sa comment section. Hindi sila nambabas, nagtatanong lang sila. Pero sa totoo lang, na ilagay sa balag ng alanganin. Kaya nga ho, ako po ay nagtataka mga idol. Kasi nung panahon na nagre-reaction ako, nung reactor pa ako ng Kabisnes, may mga reaction video kami na nadidelete yun, pinadidelete ho. Kung sinasabi niya, wag yan, hindi pwede yan dahil makakapagbigay yan ng kaguluhan sa kaisipan ng mga tao. Wag yan, hindi pwede ang thumbnail na yan. Palitan nyo dahil wag nating bigyan ng pag-iisip ang mga tao na magulo ang kanilang kamalayan. Yun ang pananaw niya. Pero nagtaka ako dito dahil siya mismo. So, nung sinabi po sa pangyayaring yan, mga idol, mayroong punto na nai-encourage, this is true, totoo ito kasi ayaw niya ng ganitong mga usapin. Kaya nga lang, ang pagkukulang doon, binanggit din naman sa publiko, inihang ang tao. Nihang ang tao, no? Di po ba? So, kung ito ay totoo. Pero kung ito din ay prank, ganun din po mga idol. Nailagay din sa balag ng alanganin ang bawat isa. Hindi po siya magandang prank. Kaya ho ngayon, naging mainit na issue. Naging mainit na pag-uusap. Naging mainit na talakayan po, mga idol. Habang sinusubaybayan ko, habang ako po ay nanonood, kasi ako naman po ay silent viewer pa rin po nila. Di po ba? Natatanto ko, sabi ko parang part din lang ng kasi ang nagbigay ng mga opinion ay yung mga kagwang na masasabi nating pinakamababa ang views. Alam ba, katulad ni Stong, nagbigay siya ng opinion, di po ba, ng pananaw. Katulad ni Boogie, nagbigay ng pananaw. So, sabi ko, parang naniniwala ako na part lang ito ng, kumbaga yung pang content strategy para mahila. O sige, kayong dalawa ang magbibigay ng, pwedeng ganun pwedeng ganito. Kaya, alinman sa dalawa, alinman sa mga ganitong sitwasyon mga idol, ang aral na makukuha dito ay hindi po maganda. Hindi po maganda ang mga ganitong klaseng content. Kasi, una, tulad yung sinasabi ko, nalalagay sa balag ng alangan. Tapos sasabihin, yung mga basher yun, hindi ko sila mga basher sa totoo lang. Sila po yung mga taong narinig
concerned sa ka-business at nagtatanong kung sino po ang tao na yan. Dahil malaki po ang, kumbaga malaki pong kahihiyan yan eh. Di po ba? Sino po yung tao na yan? Bakit hindi matukoy? May CCTV camera. Di po ba? So ngayon sisisihin ang tao kapag nagbigay ng komento. Pati nga po ako nagtatanong ako sino yun? Sino yun? Kaya napag-isip-isip ko, bigyan ko nga ako ng reaksyon, sabi ko, or hindi. Pero ito po mga idol, hindi na tayo nakapagpigil na magbigay ng reaksyon kasi ang ating pong punto kung bakit nagbigay tayo ng reaksyon is doon po sa punto na sana ay makapagbigay ng karagdagang kumbaga kalinawan at mabigyan din ng idea si Mr. Ka-Business na sana ay wag nang ulitin ang mga ganito kung mayroon man sasabihin ng mga ganitong klaseng kahalintulad na isyu wag ihahang ang kaisipan ng tao kasi nagdudulot ng kaguluhan. Alam niyo po, nagbalik sa aking balita to mga idol, yung mga kasunod na mga pangyayari. Na mapalalim po yung pag-iisip ko. Tingnan po natin mga idol, tingnan po natin ang mga senaryo. Isa na po sa ihahalimbawa natin, sila Intoy at Nika. Nung umalis po sila Intoy at Nika, ano po yung isyong binitawan doon? May nagbigay di umano na sponsor. Pero wala naman na napatunayan. Wala namang pangalan na naibigay. Wala namang sponsor na naiharap. Di po ba? Hindi nila inaasahan itong, kumbaga, seryusong bibit-bitin ni Intoy. Kaya nga minsan, sabi ko kahit magkasama kayo, hindi mo maaarok ang damdamin at kaisipan ng tao. Nasaktan nga itong sila Intoy at Nika. Di po ba? O di umalis sila. Pero hanggang sa kasalukuyan, magpahanggang ngayon, ay wala pa rin pong sponsor na naihaharap at nagsasalita na ako po yung nagbigay ng ganun kay Intoy at Nika. Ako po yung nag-alok na sinabi ni Wala. Di po ba? At dahil sa nagkaroon ng simpatya ang tao, patungkol po kay Intoy at Nika, ito na ngayon ang nangyari. Bumuhos ang biyaya para sa kanila. Isa pang senaryo mga idol. Nakikilala niyo po ba si Inday Ukray? Si Inday Ukray pumunta yan sa bahay ni Ka-Business. Sumusuporta yan doon. Alam ko kasi si Inday Ukray may kakayahan naman Talagang tumutulong yan sa mga kadhikain at advocacy ni Mr. Ka-Business. Pero pagka tagal ng panahon naghiwalay din. Naghiwalay din sila. Issue din po na mga katulad o kahawig ng ganitong nakahang ang pinagmulan. Ibig sabihin, hindi sa mga ganitong pong pangyayari, sa mga ganitong pagkakataon mga idol, sabi ko, dahil sa mga punto de vista na binibitawan na nakahang, it's either totoo man o hindi, pero ang ganitong klaseng senaryo ay nagdudulot ng mas malalim na sugat sa bawat isa na nagiging dahilan sa hindi inasahang mangyayari. Ano po yun? Sila Intoy at Nika umalis. Etong si Inday Ukray, naging po yun yata sila, di po ba? Ako po minsan, nanonood din ako minsan sa mga vlog ni Inday. Di po ba? Nung kainitan, talagang mainit na talakayan silang dalawa. Ano po ang punot dulo? Ang mga ganitong kahawig na pagkakataon at senaryo. So, mag-aaral po sana ito kay Mr. Ka-Business. Bilang content creator, maayos sana ang mga ganito na minsan may mga pagkakataon na kung ito man ay totoo o mga pangyayaring totoo na hindi kayang ihayag at ilalagay mo lang sa ihahang mo lang ang kaisipan. Sana wag na. Total na pag-usapan naman nila. Wag na akong gawing content. Bakit? Kasi nagdudulot ng iba't ibang kaisipan sa mga tao. Nagdudulot ng kaguluhan sa kaisipan at kamalayan ng mga manunood. So ang iba hindi maiiwasang mag-comment na, ba't ganito? O baka si ganito? O baka si ganito? O hindi ba? Kung babalikan ninyo mula po noong unang araw na binatawan niya ang ganito, ano po yung mga comment ng tao? Hanggang sa kasalukuyan ay ganun pa rin po. O di po ba? Mag-iaral po sana ito.
Kung hindi man lang papangalanan o hindi mo man lang isa sa publiko na ito po si ano, ito po ang nangyari. Kasi hinayag mo na eh. Binigyan na ng inihayag na ito nga ho siya. Mayroon eh. Pero sabi ay hindi na po ihahayag. Eh di ano ang pag-isip ng mga tao? Ay baka si ano yan. Ay baka si ano yan. Ay baka si ano yan. Ako mga idol, hindi ho ako reactor ng Ka-Business. Nagre-react po ako bilang silent viewer kasi nanonood din po ako sa kanila. At gusto ko rin pong mag-react upang sa ganon ay kumbaga maipagtanggol itong mga nasa comment section na mga nagtatanong, hindi po sila basher eh. Hindi po sila basher. Kasi sabi nga ho hayaan nyo na po yung mga basher. Hindi po sila basher. Actually, sila po ay mga supporter ng Ka-Business na nagtatanong lang sa pagkakataon yan. Nakakalungkot isipin mga idol, ano po, na sana po ay natangay na po sa kasiyahan, maganda na po ang naging daloy, kasi puno na ng positivity, na ipasok pa itong content na ito, na nag-create na naman ng negatibong kamalayan at kaisipan sa mga tao. Then sasabihin nila, ignore the basher. Hindi po basher ang mga yan. Hindi po sila mga basher. Sila po ay mga concern lamang sa Ka-Business at nagtatanong. Katulad ko, ako ho mga idol ay nagtatanong. Dahil may karanasan po ako na nangyari, ano po, nung pong kami po ay nagsialisan. Nagsialisan kami kasi may mga issue at punto de vista kami inayawan. Magkaiba-iba man ang aming mga punto. Pero sa ngayon po mga idol, nung ating pong pag-iisa-isahin, sabi ko nga, nagbabalik sa aking balintataw na, hindi kaya ganito din ang nangyari. Kaya pala ganito din ang nangyari kay Entoy. Kaya pala ganito din ang nangyari nung kay Okray. Ay, si Inday Okray, nanak ko napakataray nun. Sa totoo lang. Yan si Inday Okray, napakataray nun. Ako ho ay, kumbaga, respetado. Ayaw ko pong magbitaw ng salita kasi siya po yung tipong mabait na tao pero kapag may punto ay talagang hindi mo walang preno yan pag bumera eh. Walang preno yan. Kaya ho yung mga pangyayari niyaon ay talagang napagtanto ko na pwede kayang napahaba lang ang kwento, napahaba lang ang issue dahil sa binitawang sa mga na nagdulot ng hindi inasahang pangyayari na ayan, naputol yung relasyon dahil nagkahiwalay sila at hanggang sa kasalukuyan ay hindi na po maayos-ayos ang kanilang relasyon. Yung po kay Intoy, nagkahiwalay pero ang kagandahan naman doon, mayroon naging positibong pangyayari pala kay Intoy dahil sumuporta at nagsimpatsya yung mga sponsor. Sponsor ang pinagmulan. Pwede sumuporta yung mga sponsor. Pinakita talaga ng mga sponsor na ito, susuportahan natin ng tao. Ilang Mingay. Di po ba? Ilan ba? Sino po ba? Paki-comment nga ba? Sino ba yung mga taong umalis niya? So sa lahat ng mga followers po ng Ka-Business, magtatanong bakit mo nire-reactionan? Nire-reactionan ko ito bilang isang individual na reaktor. Pananaw ko rin po ito, opinion ko rin po ito. Dahil ako po ay nalulungkot. Ako po ay nalulungkot sa mga pangyayari. Ako po ay nalulungkot sa mga pangyayari na tila ang mga taong nagtatanong sa comment section ay sila ang nagiging negatibo. At bilang payo, karon siguro, kay Mr. Ka-Business, iwasan ang ganitong klaseng content. Iwasan ang ganitong klaseng content. Bakit? Dahil mas lalong bababa po ang pagbilib, ang tiwala sa iyo ng tao. Maging matapang tayo. Kung bibitawan man lang natin ng isang statement sa publiko, ay maging matapang tayong ihayag mula po sa una hanggang sa dulo upang sa ganon ay maiwasan yung pag-iisip, negatibong pag-iisip ng mga tao. At direktang matukoy kung sino. Dahil binitawan man sa publiko, ginawa ng content, sinabi na po sa karamihan. Din bakit itatago? Di po ba? So, nakapagdulo tuloy ng kaisipan, kalituhan sa lahat ng mga manunood. Sana po mga idol, may napulot tayo. Hindi lang po kay Mr. Ka-Business, sa lahat po ng mga taong nanonood po ng ating reaksyon na may kaparihas na pangyayari. Sana po, ang mga ganitong klaseng kwento, mga idol, ay maiwasan. Kung ito man ay totoo,
Eh di, mula sa dulo, mula sa unahan hanggang sa dulo, tapusin. Tapusin po ninyo at sabihin, dahil hinahayag na po, upang buo ang kwento na hindi naiiwan sa taong bayan na nakahang na nagdudulot ng kalituhan at kaisipan ng mga manonood. At kung ito man ay prank, hindi po maganda ang prank ito. Dahil katulad po ng rason natin, nagdudulot din po ng kalituhan sa inyong mga manonood. And lastly, mga idol, doon sa dalawang punto na yan, kino-consider din natin na pwedeng for the sake of the views. Upang magkaroon ng koneksyon na, sige, pwede kang mag-react dyan, pwede kang mag-react dyan. Eh, di po ba, dalawang nag-react sa kanila? Which is very positive kasi mainit na mga issue. Minsan po, mga idol, nakakalungkot isipin na may mga bagay-bagay na ito talaga ang social media. Ganito po talaga. Pero isa po sa susi kung bakit minamahal tayo ng tao. Maging makatotohanan, maging totoo tayo sa ating mga content at sa ating mga sinasabi. Kaya ko po nasabi ang opinion na yan, mga idol. Kasi hanggang sa kasalukuyan, naglalaro pa rin po sa aking isipan. Totoo po ba yan or content lamang? Pero ang direktang masasabi ko, alinman sa dalawa, hindi po siya maganda dahil nagdulot siya ng kalituhan, kamalayan at kalituhan sa kaisipan at kamalayan ng mga tao. Mga tao sumusuporta din sa inyo na ngayon ay sinasabi ninyong basya. So ibig po palang sabihin, kapag ang isang supporter ay nagtanong na hindi kaaya-aya o hindi po maganda para po sa inyo ay sasabihin basya. Magbasa po kayo sa mga comment section doon po sa kay Buki. Doon kay Istong. May mga nagko-comment doon na hayaan nyo lang po yung mga basher. Hindi po sila basher. Sila po ay mga supporter. At ang mga taong ito ay totoong supporter, sulit supporter ito. Bakit? Concerned sila na maarok, malaman ang katotohanan. At dahil iniwan nakabitin, tuloy ang kaisipan ng tao ay nalilito. Ikaw, kaibigan, magpahanggang ngayon, nalilito ka rin ba sa issue ng 40K na nawawala? Comment po mga idol at kaparte ka ng vlog nito. Ako po si Taong Gala mga idol once again. Mapagpalang araw po sa atin.